Bago tayo dumako sa ating aralin class, maaari ba tayong tumayo at manalangin muna? Let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Before you take your seat, please arrange your chairs, class. Ngayon, babasahin muna natin ang mga alituntunin sa ating paaralan. Bawal magkalat. Ayusin ang gamit. Sumunod sa patakaran. Ugaliing maging magalang. Respeto sa kapwa. Alagaan kapaligiran. So, bago tayo dumako sa ating aralin, magtatanong muna ako kung ano ang mangyayari kung ang ating kapaligiran ay marumi. Kaded mo. O kaya, yung Kapag tawag doon, sasagot kayo, tatayo dapat. yung ano ma'am, ano ba ito Tagalog yung flooded? Flooded. Or ano pa? Ano pang maaaring mangyari sa atin kapag marumi ang ating kapaligiran? Nagdudulot. Nagdudulot ng sakit. Yes, magdudulot ng sakit. Ano pa? Mosquitoes. Oo, maraming mga lamok. Ngayon, ang pag-aaralan natin ay kung paano natin paghiwa-hiwalayin ang mga basura. At mayroon tayong 4 na uri ng basura. Ito ay yung nabubulok, di nabubulok, recyclable, at hazardous waste. Ngayon, basahin muna natin ang nabubulok. Nabubulok. Ito ang mga basurang madaling mabulok o maanggas. Halimbawa nito ay ang mga Balat ng prutas. Tinatirang pagkain. Tuyong daon. tuyong dahon. So, ang nabubulok na basura, ito yung mga basura madaling mabulok o maagnas at madaling mabaho, masira. So, ang mga limbawa nito ay ang mga balat ng prutas, tira-tirang pagkain, tuyong dahon, at ano pa, mga bata, ano pang magbigay pa ng halimbawa ng mga nabubulok na basura? Papel. Papel, ano pa? Mga Papel na basa, ganon, basang papel. tinatirang Tira-tirang ulam. At ano yung mga mabaho ba ito or mabango? bango. Mabaho kapag yung mga nabubulok na basura. Kaya dapat paghiwalay-hiwalayin natin ng maigi ang ating mga basura para iwas sa sakit. Number 2 is di nabubulok. Ito naman ang mga basurang hindi nabubulok at hindi agad nasisira. Limbawa ay plastic wrapper, styrofoam, basahan. Ano pa? Cellophane. Cellophane, plastic wrapper. Ano pa? Bote, Bote, lata, lata. Bakal. Di nabubulok. Pero, yung mga hindi nabubulok ay hindi nabubulok na maaari pang gamitin gaya ng mga bote, plastic, papel, dyaryo, lata ay under siya sa recyclable. recyclable. Ito yung mga basura na maaari pang gawing or gamitin muli or i-recycle. And number 4 is hazardous waste. Ito ang mga basurang mapanganib sa kalusugan o sa kapaligiran. Halimbawa ay Baterya. mga, Silang baterya. ano pa? Louder. Basag na ilaw. Ano pa? Gamot na expired. O yung, ano pa, yung mga syringe na ginagamit sa ospital. Yun yung mga halimbawa ng mapanganib na basura.
ang dapat ninyong gawin para mapaghiwa-hiwalay ang mga basura. Dapat gawin. Maglagay ng kanya-kanyang sako. Sako. Pwede rin. Ano Yung pa? iba, Lagyan ng compost. Puspit. Pero dapat magkakahiwalay ang mga basura. Bakit kaya mahalaga na alam natin ang uri ng basura? Para maprotektahan ang ating kalikasan. Yes, tama. Para maprotektahan ang ating kalikasan at Buhay. para makaiwas sa sakit, maging malusog at hindi mabaho ang ating kapaligiran. At makatulong tayo sa pagre-recycle o yung paggamit ng mga dati nang nagamit para mapakinabangang muli. Dahil alam niya na ang apat na uri ng basuraan. So, magbibigay ako ng halimbawa at susuriin niyo kung anong uri ng basuraan. Halimbawa ay balat ng saging. Recyclable. Very good. Dahil alam niyo na ang uri ng basuraan, so dadako na tayo sa ating pangalawang activity. Ang gagawin ay bibigyan ko kayo ng senaryo at i-a-up nyo ito. Hindi dyan yung baklas. Bale, iisang grupo na lang kayo. Ay, hindi eh. Chika ka to. Kanong mata ba yan? Mapaibig. Sinaigit pa rin siya. Ala, mali ka nang pinaglagyan ng basura. Dapat nilagay mo yan dito sa nahulog. Isa. Salamat sa sinabi mo. Walang aliman yun. Magandang hapon mga bata. Magandang hapon po, ma'am. Okay, bibigyan kayo ng papel at sasagutan ninyo itong nasa board. Okay, basahin ko muna yung panito. Makinig muna kayo, class. Tukuyin kung anong uri ng basura ang mga sumusunod. Isulat din kung paano ito itatapon o pangasiwaan. Ito yung pamimilian ninyo. Yung nabubulok, hazardous, recyclable, or di nabubulok. Answer it in your 5 minutes. Tapos, samaan. Yes, ma'am. Okay, pass it forward. So, class, bakit nga ba kailangan pagkuhan-walay ng ating mga basura? Lady, Para hindi mabaho ang paligid. very good. Journey, Para magamit ulit ng iba. okay, very good. Sarah, Para madaling makolekta ng mga basura. okay. Alexa, Para hindi mapektuhan ang ating kalikasan. okay, very good. Lahat ng sagot ninyo ay tama. Kailangan natin pag-iwalin ang ating mga basura para maayos ang ating kalikasan. At bilang mga kabataan tulad nyo, kailangan natin sanayin na pag-iwalin yung mga basura kaysa inyong mga bahay para maayos ang mga to. Ano nga ulit yung mga uri ng basura? Hindi nabubulok. Okay, very good. How about your journey? Hazardous. Lady, Recyclable. Sarah. Okay, very good. Let's proceed to our routine. Bigyan ko kayo ng 5 minuto na gawain lang ninyo.
Napunta naman tayo sa inyong assignment. Myra Clay Diffry, can you read it? This one. Gumawa ng poster tungkol sa kahalagahan ng tamang paghihiwalay ng basura. Gumamit ng makukulay na larawan at slogan upang maipahayag ang mensahe. Ipasa niyo yan next meeting. Goodbye, class! Bye, ma'am.